Ngayong umaga tayo po ay magbubuklat sa lugar ng John chapter 3. Babasahin natin ang verses 1 hanggang 7 ngayong umaga. Ang ating topic, Am I Really Born Again? Yan ang title na binigay ko. Am I Really Born Again? So pag-aralan natin, ito pong idea na ang tao'y kailangan ipanganak na muli. Paano ba nangyayari yun? Paano nga naman, Yan ang tanong ni Nicodemus. At yan ang ating sasagutin. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us all stand. Babasahin natin ang verses 1 hanggang 7. And then tayo po ay mananalangin. Verse number 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Ito po yung ating pag-aralan. Am I really born again? Tayo po muna ay manalangin. Father in heaven, we thank you for the privilege to be a Christian. Ibig sabihin, Panginoon, kami ay ipinanganak na muli at turuan mo kami ngayong umaga upang manawaan ang paksa na ito. Importante sa bawat isa sa amin na matiyak na meron kaming pangalawang kapanganakan, hindi lang iisa. Kaya't ngayong umaga, ikaw po ang siyang maging tagapagturo namin at ikaw po magpaunawa sa amin sa iyong salita upang kami po ay maligtas. At ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, you may be seated. Am I really born again? Now, ang tanong, ano ba ang pagiging born again? I'm not talking about the group. Alam ko merong group, mga born again. But I'm not talking about that. I'm talking about the Bible term na sabi ng Panginoon, you must be born again. You see, bakit po importante ito? Kasi liban tayo ay ipanganak na muli. Ang sabi mismo ng anak ng Diyos, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. You must be born again. So, to be born again is to be a Christian. Isa lang naman yun. Anumang denominasyon, pag ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay Christian. Now, sagutin muna natin ang tanong, why must we be born again? Bakit ba kailangan tayo panganak na muli? Kayo ba'y pinanganak na muli? Pero bakit kailangan? Una, sapagkat tayo ay makasalanan. Makasalanan, walang taong hindi makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God, sabi sa Bible. Na mahalaga na tingnan natin, ang sino bang kausap ng Panginoon? Ang kausap niya si Nicodemus. Ang pangalang Nicodemus, ibig sabihin ay superior. At hindi nga ba si Nicodemus ay isang Jew? At hindi lang siya basta Jew, siya ay ruler of the Jews. At siya ay member nung tinatawag na Sanhedrin. Sa buong Israel, 71 lang sila.
Hindi marami. 71 lang sila, isa si Nicodemo sa 71 na mga pinaka-religious sa buong bayan ng Israel. So therefore, sabi natin, kailangan nating maborn again kasi tayo makasalanan. Makasalanan ba si Nicodemus? Of course. Pag sinabi ng Bible, ang lahat ay nagkakasala, I don't care who you are. Makasalanan ka, makasalanan ako. Kasi bakit? Ay lahat eh. Pag sinabing lahat, we're all sinners, hindi natin i-debate yan. Now, ang sabi ng Panginoon kay Nicodemus na banal, banal, ay Nicodemus, kailangan kang panganak na muli. You must be born again. And that is why, if you are saying, ngayong umaga, if you are saying that you are going to heaven and you are not born again, well, you just do not understand the Bible. You cannot go to heaven without being born again. Kaya kailangan natin maging born again kasi makasalanan tayo eh. Pagmamalaki natin, ay ako'y nagsisimba. Ay ako'y nag-communion, ako'y 12 years old. Ay ako'y nabautismuhan. Ganon din naman si Nicodemus, lahat ng magagandang bagay ginawa niya. So, kung meron ditong sa ating religious na, and you're thinking you are going to heaven without being born again, you are just ignorant. Hindi mo naintindihan. Kailangan ang tao ipanganak na muli. Na pangalawang dahilan, bakit kailangan panganak na muli? Kasi, because of our unsatisfied longings. Alam mo ang tao, lahat ng tao may hinahanap yan. Para magpuno ng kanyang puso, ng kanyang buhay. At sabi nga natin, walang ibang makapagpupuno sa atin liban kay Kristo. Diba? Sabi nga, sa puso ng bawat tao ay merong vacuum, merong lugar na walang laman. At tanging si Kristo lang ang makapupuno niyan. Kapag hindi yan napuno, that heart is empty, that heart is unsatisfied, and therefore, bakit tayo kailangan panganak na muli? Because there is something in all of us that will never be satisfied until we are born again. Pag hindi ka pinanganak na muli, kahit anong hanapin mo sa kayamanan, mag-travel ka sa abroad, hanapin mo sa kasikatan, hindi mo makakamtan kasi tanging si Kristo lang ang nakapagbibigay niyan. Kailan mangyayari yun? When you are born again. When you are born again, well then Christ will come into your heart and will fill the void. Yung lugar na wala doon, mapupunuan. Di ba? Kaya nga tayo, ang dami natin gusto sa buhay. Pag hindi tayo pinanganak na muli, hindi mapupunuan. Di ba? So, walang diferensya how much money you have, how much popularity you possess, how much friends you have, or how much pleasure that you can enjoy. There is a part of you that is missing. At si Kristo lang ang pwedeng pumuno. That's why again we say, you must be born again. Because unless we are born again, yung longings ay hindi masasatisfy. Now, last, marami pa, pero last, because of unending existence. Alam mo sana mga kapatid, buti sana, kung pagkatapos ng buhay na ito, namatay na lang tayo at nawala. Parang bula, nawala. Hindi po. Tayong ngayon ay buhay, pinanganak tayo na tabuhay, hindi na tayo magwawakas. Kasi ganun yun eh. We will live forever. Now of course, if you are a Christian, you will go to heaven when you die. But if you're not a Christian, if you are not born again, you will go to hell and to the lake of fire, which is the final place of destiny sa lahat ng dinaligtas. So alam mo, may magandang dela, bakit panganak na muli? Kailangan niya kasi kung di ka papanganak na muli, yung kasalanan mo, hindi mo papatawad. At yung hinahanap mo, hindi mo matatagpuan. At yung existence mo ay hindi sa lugar ng langit. So we need to be born again. So ang tanong, are you already born again? No, alam niyo po na ako'y bata. Kami ay lumaki kami sa pagsimba. Sunday school, kami Protestant.
At yung mga pinsan ko, nakita ko yan sa simbahan. Tuwing linggo, kikita kami. Meron silang upuan doon, kami may upuan dito sa kabila. At nakikita kami sa Magil. Pero I thought I was a Christian. I thought I was born again. Kasi nga, kung isipin ko, marami akong religious background. May Bible study, marunong ako mag-pray, nagsisimba, nag-Sunday school ako nung ako'y maliit. So, lumaki ako na religious. Pero hindi naman pala ako ligtas. Naligtas ako, 23 years old na ako eh. Kaya kayong mga kabataan, lalo na, kayo'y nagsisimba. Kanina tinuro ko 10, 11, 12. Kayo nagsisimba, ano? Huwag niyong isipin, porque kayo ay nagsisimba at lahat, kayo'y patungo sa langit. Now, again, hanggat hindi ka ipinanganak na muli, wala kang langit na patutunguhan. Kailangan makamtan mo muna itong pagiging born again. At alam niyo, ang tunay na ebidensya na ikay pinanganak na muli ay ang bunga ng iyong buhay. Huwag mo sabihin, ay, nung ako'y maliit, ako'y nag-pray at tinanggap ko si Kristo. Kung ang buhay mo ngayon, hindi katulad ng buhay na binago ng Diyos, you cannot claim salvation. You cannot, may evidence eh. By their fruits you shall know them. Show me your fruits, and I'll tell you if you are born again. So, lahat tayo pinanganak. Pero sabi ni Kristo, kailangan ipanganak ka ulit. Ano ba yun? Pag-aralan natin. Na itong pangalawang kapanganakan, spiritual na kapanganakan. Okay? So, number 1, the process of birth. And then, pag-usapan natin, the process of growth. And then, the process of maturity. So, pag-aralan natin itong mga bagay nito. Una, lahat tayo pinanganak na may magulang. Meron ba ditong walang magulang? Siguro, hindi nyo nakilala ang magulang. Pero lahat tayo pinanganak kasi may magulang tayo. Okay? May magulang tayo eh. Ngayon, balikan natin ang verse number, di ba? Verse 1, there was a man of the Pharisees. Yun ay group na ano yan, ha? Yung Pharisees, bihira maging Pharisee, talaga mga banal lang yan. And Nicodemus, a ruler of the Jews. Verse 2, tayo po, ha? Verse 2, the same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, o teacher, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Si Nicodemus ay pumunta sa Panginoon. Siya sabi, alam mo, Panginoon, parang ikaw yung gusto ni Nicodemus makipag-dialogue patungkol sa mga religious topics. Pero ang Panginoon hindi. Ang sabi ng Panginoon, sinabi niya kahit verse 3, Nicodemus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Para sabi ng Panginoon, hindi ako makipag-debate sa iyo, hindi ba sabi ko sa iyo, pag hindi ka pinanganak na muli, hindi mo makita ang langit. Sabi ko na sa iyo. Parang in other words, hindi na nagpaligoy-ligoy ang Panginoon eh. Now, si Nicodemus, siyempre, siya ay punong-puno ng kabutihan sa sarili. Kasi mabuting tao naman siya talaga. Actually, naligtas nga siya later on. Pero ang Panginoon, parang tinapon lahat ng, mabuti ka ba? Verse 2, ano? Verse 2, okay, magaling ka sa theology. Okay, ang ginawa ng Panginoon, kinuha lahat ng kanyang kabutihan, tinapon sa bintana, hindi kailangan panganak na muli. Itong lahat ng kabutihan mo, itapon mo na yan. Hindi ka makatulong sa'yo para makarating sa langit. Alam niyo minsan, ang kabutihan, nakakahadlang para ang tao maligtas. Ayun bakit? Mabuti naman ako ba't kailangan ko pa yan? O lalong hindi maliligtas eh. So, ginawa ng Panginoon, sinabi niya, para sa kanya kay Nicodemus, hindi mo kailangan lahat ng mga bagay na yan. Alam mo si Nicodemus, he grew up telling people how to find favor with God. Yan ang kanyang topic. But sabi ng Panginoon sa kanya, lahat yan, I'm telling you, isa lang ang requirement sa langit. Kailangan ipanganak na muli. Lahat yung pagiging Pharisee mo, pagsimba mo, yung memorize mo ng mga panalangin, yung mga pag-aayuno, mga kabutihan sa kapwa, hindi yan ang kailangan. Kailangan ikaw ay ipanganak na muli. Yun ang sagot. Kung gusto mong maligtas, yun ang sagot. And si Nicodemus, di ba sabi niya verses 4 and 5, paano naman ako isisilang muli? Babalik ako sa sinapupunan ng aking ina at ipapanganak na muli. Paano ba naman mangyayari? Hindi niya na, it was foreign. It was a foreign concept
to the mind of Nicodemus, paano kayo papanganak na muli? Meron bang ganon? Wala man akong alam na ganon. So that's why he said in verses 4 and 5, paano mangyayari yan? You see, ang sagot ay sabi sa verse 5, Jesus, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You see, ganito po yan, humans only reproduce human life. Ang tao, nagsisilang ng tao din. Pero ang espiritu, ang nagsisilang ng pananambuhay espiritual sa atin. In other words, yung sinabi niyan, yung sabi ng Panginoon, yung verse 6, and that which is born of the flesh is flesh. Iba yun, yung tayo yun, pinanganak. Pero yung pangalawang kapanganakan ay ito, tingnan po verse 6, and that which is born of the Spirit is Spirit. Yun ang pangalawang kapanganakan. Na kailangan magkaroon tayong lahat. Kung tayong lahat ay nais umakyat sa langit, kailangan magkaroon tayo niyan. Now, tingnan po ha, balikan natin. Lahat tayo pinanganak physically na may magulang. Now, sa spiritual na kapanganakan, ito ang ating magulang. O, dalawa, parang nanay, tatay na. Una, ano sabi sa verse 5? Except a man be born of water and of the Spirit. Okay, number 1, kailangan ay water. Anong water? Ephesians 5:26. Sa Ephesians 5:26, ang tinutukoy na tubig ay ano? Ang salita ng Diyos. Ano ibig sabihin? Kailangan natin water and Holy Spirit. Water being the Word of God. At ang sabi dyan, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Ang tinutukoy dyan, na ang salita ng Diyos ay parang tubig na naglilinis. Okay, balik tayo sa John 3. Sabi ng Panginoon, kailangan panganak na muli. Liban, ikaw ay panganak na muli. Sa magitan ng tubig at espiritu, ibig sabihin, para ikaw po ay ma-save. Kailangan mo ng Word of God o yung paliwanag. Ika'y makasalanan, si Kristo ay, ay tinubos tayo sa ating kasalanan para tayo maligtas. Kailangan yung Word of God maunawaan mo. At yung Holy Spirit naman, parang yan ang magulang natin, tatay, nanay. Yung Word of God, which is the water. Pangalawa, yung Spirit na kinoconvict tayo sa kasalanan. Pag nakamta natin yung dalawang bagay, tayo isisilang na muli. So in other words, kapag ang salita ng Panginoon at ang Espiritu ng Diyos ay nagsama at tinanggap natin yan, of course, yung Holy Spirit, tutulungan tayo para malihan. Tayo ay panganganak na muli. Na kailangan po nating lahat ipanganak na muli sa magitan ng dalawang bagay. Ang salita ng Diyos at ang Holy Spirit. Holy Spirit kasi ang magsasabi sa iyo na makasalanan ka. Holy Spirit magsasabi sa iyo na manampalataya ka. Holy Spirit nagsasabi sa iyo na may kulang ka sa buhay. Holy Spirit nagsasabi sa iyo na ikaw ay mapapahamak liban ikaw ay maligtas. And so, ang proseso ng kapanganakan, spiritually, mauunawaan mo Word of God at sa tulong ng Holy Spirit, ikaw ay mananampalataya at ikaw ay parabagang pag nangyari yun at tinanggap mo si Kristo, para kang sanggol na isinilang. Okay. Kapag hindi nangyari sa iyan, you cannot really claim to be saved. Because the way to heaven is to be born again. Again, pinanganak tayo lahat. Alam natin paano ipanganak. Ito ay pangalawang kapanganakan. Ang una ay physical, ang pangalawa ay kapanganakang spiritual. Okay? So, kailangan tayo ipanganak spiritual. Now, ang buhay na ating nakamtan ay galing sa ating magulang. Hindi nga ba? Alam mo, tayo, hindi naman tayo galing sa factory na tayo minanufacture. Hindi. Tayo ay, ay sinilang sa ating magulang, sa ating ina, at yung buhay ng ating magulang ay ipinasa sa atin. Hindi tayo galing sa factory, tayo nilikha ng Diyos sa magitan ng ating mga magulang.
At yung ating mga magulang, ang buhay nila ay nagpapatuloy sa atin. Okay? So, may buhay tayo ngayon, di ba? Buhay tayo. Ba't tayo nagkaroon na? Kasi binigyan tayo ng buhay ng Diyos sa magitan nating mga magulang. At anong ibig sabihin? So ngayon tayo merong buhay. At now, pag tayo ay ipinanganak na muli, sa Espiritu, yung buhay ng Diyos binibigay naman sa atin. Okay, physical birth. Nagkaroon tayo ng physical existence. Spiritual birth. Nagkaroon tayo ng supernatural life o eternal life. Okay? So yung magulang natin, na yung ating nanay, tatay, binigyan tayo ng buhay, pinasa yung buhay sa atin sila nakapagpapatuloy. Spiritually, yung buhay ng Diyos, galing sa Diyos, ibinigay din sa atin. And that's why meron tayong buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na ito ay galing sa ating Diyos, na binigay sa atin. Ito yung, titin natin John 10:10. Meron ditong magandang talata sa John 10, verse number 10. Tignan po ha. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have more abundantly. So ang Panginoon ay naparito upang magbigay sa atin ng buhay. At hindi lang basta buhay, masaganang buhay. And so ngayon, ang proseso ng kapanganakan, kailangan ikaw ay manampalataya kay Kristo, tumalikod sa kasalanan sa tulong ng salita ng Diyos na paliwanag, kagaya pinapaliwanag ko sa inyo ngayon. At sa mga talata na yan, at sa tulong ng banal na Espiritu, naiintindihan natin, oo nga naman, ako'y makasalanan at kailangan ako'y maligtas. So yun ang process ng kapanganakan. Pangalawa, the process of growth. Alam mo, pag ikaw po'y naligtas, hindi maaaring hindi ka lalago. Ang bata, lalaki, di pinanganak. Di pagdating sa ospital, maliit pa. Guess what? Balikan mo after 10 years. Malaking bata na yan after 10 years. Bakit? Kasi may buhay. May buhay. Hindi maaari ko inaligtas, hindi ka lumalago. Hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Bible. Imposible yun kasi may buhay ka dapat. Now, ano ang process ng growth? Now, once birth is finished, then growth begins. Okay? Di nanganak na si nanay. Aba, di si bunso'y lalaki na. Siyempre, alagaanin, etc. lalaki. Now, itong maganda. Alam mo, ang kapanganakang muli, wala yang edad. Well, I guess, kailangan malaki ka na. Pero, ikay bata, matanda, pwede ka maligtas. Pero ang nanay ko, alam mo, ang nanay ko nasa langit na. Pero nung siya'y naligtas, mga 1996, 97, ang mother ko, ilang taon na siya? Ano ba yun? Mga 60, 70. Pero, di ba? So, siya'y naligtas. Now, simula siyang lumago sa pananampalataya nung siya ay isinilang. Hindi ka pwedeng lumago, hindi ka pa pinapanganak. Di ba? Maraming ganyan, maraming nagpapaka-religious, hindi naman saved. Ay, malilito ka. Teka, ba't ako'y nagsisimba? Hindi mo na, kailangan mo na ipanganak and then saka lalago. Now, ito lang gusto kong tukuyin. Pag ikaw ay lumago, guess what? Walang halaga kung anong iyong nakalipas. Lipas na yan. Kung ikaw man ay kriminal ka man, masama kang tao, magiinom ka, lahat yan. You are now a brand new saint. You are a Christian now. Meron kang panibagong simula. Alam mo, kaya nga maganda, may kayo pinanganak, panibago ka na. Hindi mo nadala yung lumang buhay mo iiwan mo na. Dati, mas maugali mo, dati chismosa ka, dati madamot ka, dati, gano'n, kung ano pa man. Wala na yon. Kapag ikaw ay lumago, pag ikaw ay sinilang, magsisimula kang lumago kahit anong edad mo pa man. Wala nang kahapon ang pangalawang kapanganakan. Ang lahat ay bukas. Everything sa isang bagong silang, everything is about tomorrow. There are no yesterdays. Ang batang sanggol may yesterday. Wala.
Bagong silang yan eh. Anong yesterday niyan? Wala. Now, in other words, lahat ng ating nakalipas ay kumbagay nakalibing na, buried in the, in the grave of God's forgetfulness. Nalimutan na lahat ng Panginoon yan. At buksan natin sa Psalm 103. Kaninang Sunday School, Psalm 103 kami. Pero buksan niyo po sa Psalm 103 verse number 12. Tingnan niyo po ito ha. As far as the east is from the west. Gaano ba kalayo ang east at west? Abay, magkabilang dulo. So far hath He removed our transgressions from us. In other words, sa layo ng ano ba yan? Kanluran at ano ba yan? Kanluran at silangan, tama ba? Hindi ako masyado. Ay, ganun din kalayo, ang kasalanan natin ay pinatawad na ng Diyos. Wala na. Tingnan niyo na, may bago tayong simula. Ang point ko, may bagong simula. Pag kinaligtas, walang problema kung ano man na nakalipas mo. Meron tayong bagong simula na mapapansin nyo, hindi sinabi ang layo ng hilaga sa north, sa south. Kasi may North Pole, may South Pole. Pero walang West Pole, walang East Pole. When you go to the West, you will go patutuloy. Walang katapusan. Walang katapusan. Kaya, gaano kalayo ang East at West? Hindi nagtatagpo ang East at West. At sa layo ng East sa West, ganun din ang ating kasalanan ay nalayo na sa atin. So, ang ating kasalanan ay nakalibing na. Alam mo, maraming tao pag naligtas, ang daming nakalipas. Yan po ay nakalibing na. Ang Diyos, sabi niya, sabi niya ay, He hath removed our transgressions from us. Yan ay inalisa ng Panginoon sa atin. Gaano kalayo ang ating kasalanan, ay kasing layo ng east to west, wala na. Tinapo na ng Panginoon. In other words, ang kasalanan, hindi tayo dapat mahadlangan. Pa ikaw ay pinanganak na muli. Meron ka ng bagong simula. At huwag ka na mag-alala sa nakalipas. Si Satan ibabalik sa iyong alaala. Iyaan mo lang. I mean, don't listen. Ganon eh. Siyempre, may jablo talaga. Pero tingnan niyo po sa bakit ang ating kasalanan hindi tayo mahadlangan? O tingnan niyo po, 1 Corinthians chapter 6. Basahin naman natin ito. 1 Corinthians chapter 6, 9, 10, and 11. Tingnan niyo po ito ha. Diba sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, verse number 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, idolaters, effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. Sabi ni Paul, alam mo, nung araw, ganyan kayo nung araw, mga kapatid. Ang sasama ng background nyo. Pero sabi niya, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So anong ibig sabihin? Nung araw tayo makasalanan, ano tayo ngayon? Ngayon tayo nahugasan na. Ibig sabihin yung nahugasan, marumi tayo eh. Meron tayong mga stain at mga blemishes. Pag kayo naligtas, hayaan mo na yon. Malinis ka na. Malinis ka na eh. Ano ang sanctified? Ibig sabihin to be set aside for God. Ikaw ay binukod para sa Diyos. Binukod ka na eh. Ang kasalanan, siyempre, nandiyan pa rin ang kasalanan, pero hindi dapat mahadlangan tayo sa ating paglago. Siyempre, lahat tayo magkakasala at magkakasala, walang perfect. Pero, hindi yan dapat hadlang sa ating Christian life. At ano pa sabi? Tayo ay justified. Alam mo, justified? Para bang hindi ka nagkasala. Pag kayo na-justify, just as if you never sinned. Yan ang justification. Just as if you never sinned. Para bang hindi ka naging marumi. Yun ang ibig sabihin justify. Para bang hindi ka naging marumi. Kasi pag tinignan ka, wala nang rumi. Karumihan. So sabi ng iba, Pastor, ako'y maghihintay ng maging malinis bago ko tanggapin si Kristo at bago ko maligtas. Pag ako'y handa na, hindi ka magiging handa kasi ang kahandaan, pagiging marumi. Kasi kung magpapalinis ka sa Panginoon, kailangan marumi ka. Kung kayo magpapakalinis, ba't ka pa kailangan linisin ng Diyos?
Para bang ba't ka pa magpapalaundry, malinis na ang damit mo, galing na nga sa lot, di ba? Hindi ka nagpapalaundry pag malinis ang damit. Pag madumi ang damit, saka ka nagpapalaundry. So, ganun din parang sinabi mo, parang siya ba, ako'y lalago pag pati ako nalilito, ako'y lalago bago ako'y panganak. Hindi pa maaari yun eh. Kailangan panganak ka muna bago ka lumago. Kailangan mapunta ka muna kay Kristo bago ka maging malinis. Hindi ka lalago at lilinis hanggat wala ka una kay Kristo, magsisimula ka kay Kristo, and then yung iyong journey ng paglago sa buhay pananampalataya. So we must first believe Christ, and then saka ang ating paglago. Now, as we grow, nadidevelop ang ating character. Alam mo, yung tamo sa physical. Sa physical, no, tayo ay nagiging kagaya ng ating magulang. At siyempre, ang ating magulang, makasalanan pa rin yan. Pero tayo nagiging kagaya nila pag isinilang. Maraming katangian ng magulang na a-adapt natin eh. Kaya di ba? Pero sa spiritual na usapin, tinatanggap naman natin yung karakter ng ating Panginoon. Kaya tayo nababago. Gawa ng si Kristo ngayon ang nagbabago sa atin. Kaya tayo mga Kristiyano, nadidevelop tayo, gawa ng binigyan tayo ng Diyos ng buhay, at yung katangian ng Diyos ay nakakamtan din natin. That is why tayong mga Kristiyano, okay, listen, tayong mga Kristiyano, we are not just nice people. We are changed people. Hindi lang tayo basta, ay, ang babait naman ng mga membro. Hindi, tayo bagong nilikha, bagong nilalang. Hindi tayo kagaya nung tayo nung una. Hindi. Kung ikaw kagaya pa nung una, hindi ka pa naligtas. Pero hindi lang tayo, buti yung mga Baptist, maayos na mga tao. Again, hindi lang yan mga taong maayos. Yan ay mga bagong nilalang ng Diyos. Panibago na eh. Kaya tayo sa ating process ng growth, yung character natin, kinuha natin, kaya tayo may panibagong buhay. Hindi lang sasabihin natin, alam mo yung mga Kristiyano na dati, kung kilala mo sila nung araw, hindi maganda, nung naligtas, talaga namang totally nagbago. Ngayon, sabihin ko naman, pag hindi ka naman nagbago na gano'n, baka naman hindi ka naligtas. Kasi madali naman isipin, ako'y naligtas, nanalangin ako eh. Hindi sa panalangin ng kaligtasan. Di ba? Hindi porke nag-pray ka, ang daling manalangin. So, tayong mga Kristiyano, as Christians, we are brand new. Hindi tayo bahay katulad bahay namin nire-repair. Hindi tayo lumang bahay na inaayos. Hindi. Panibagong bahay tayo. Panibagong nilalang tayo ng Diyos. Kasi yung kapanganakan ng ating magulang, meron tayong pangalawang kapanganakan. Yun yung spiritual na kapanganakan. Alam mo yung tadpole? Di ba yung maliit tadpole sa mga sapa? Nagiging palaka. Hindi yung larawan ng Kristiyano. Tadpole naging palaka. Hindi. Ito yung palaka naging prinsipe. Hinalikan ng biyaya ng Diyos. Yun tayo. Hindi tayo lumang nirenovate. Tayo ay bagong nilalang kay Kristo. And that's why I say, kapag hindi ka nababago ang buhay, ando ka pa rin sa iyong old barkada, painom-inom, payosi-yosi, patambay-tambay, pag-inigan. Kasi kung pinatawad, ang sabi ng Panginoon, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So if your religion has not changed you, you better change your religion. Hindi ka manabago eh. Simba ka na simba, hindi ka manabago. Ipaltan mo na ang iyong di ba? Hindi makapagliligtas sa iyo ang relihiyon. Okay? So, what are the characteristics of the Christian? Nabigyan ko ng ilang mga bagay. Una, anong katangian ng Kristiyano? Alam mo, pag inaligtas, you will love the Lord. Hindi yan intellect, parang mahal ko si Kristo. Hindi, talagang mahal mo. Talagang iba. Meron kang genuine love na dati wala. Okay, so tanong mo, are you born again? O ito, tanong, mahal mo ba si Kristo? Di ba? Pastor, mahal ko, pero pag umulan, ewan ko, ako ibabalik sa church. Okay, bahala ka na doon. Pero, pag mahal mo, sabi ko kasi sa Sunday school, alam mo,
tayo ay sovereignly niligtas ng Diyos. Kung ano pa man ang problema meron tayo, magpasalamat ka, patungo ka sa langit. Kung ikaw ay patungo sa langit, kahit anong problema meron ka, praise God pa rin. Kasi yung iba ay patungo sa impyerno. Di ba? So una, do you love Christ? Pangalawa, do you desire holiness? Ano sabi ng Panginoon? 1 Peter 1:16. Be ye holy, for I am holy. Magpakabanal ka sapagkat ako'y banal. Now, do you have that desire? May desire ka ba maging banal? Now, hindi ko sinasabing, pag ikay na born again, hindi ka na magkakasala. Kasi ang kasalanan, una, wala pa tayo sa langit. Sa lupa, marami bang kasalanan. Pangalawa, hindi tayo Diyos. Diyos lang ang walang kasalanan. Pero hindi naman kasalanan ang takbo talaga ng buhay mo. Alam mo yon? Kasi kung if sin is your lifestyle, wala nagbago sa'yo. Kasi ang takbo ng buhay mo talagang patungo sa kasalanan eh. Kung ganon, wala nagbago sa'yo. Kasi nga pag ikaw ay sinilang na muli, mawawala yung mga kasalanan na yan, kahit hindi mo layuan, lalayo sa'yo. Kumbaga, alam mo yon, yung mga kaibigan natin, ako marami akong kaibigan eh. Kung ko lang ay nung katulad natin, ang dami kong kaibigan gabi-gabi, nasa kung saan-saan. Wala, hindi na ako ganun eh. Hindi na ako ganun. Pangatlo, marami pa, pero tatlo lang. Desire to share the Lord Jesus Christ. And so, pag ikaw ay naligtas, meron kang desire, i-share si Kristo. Gawa ng nare-realize mo yung nangyari sa iyo eh. Ay, ako talaga, salamat Panginoon, ako para bang ikaw ay bulag na nakakita. Ganito pala, teka, sabihin ko sa aking mga kaibigan, dito tayo, maganda dito. Kasi nakita mo na eh. Kung ikaw ba bulag, wala ka nakita, sabi mo, punta tayo dito, maganda dito. Hindi pa naman alam eh. But you will have the desire to share Christ. At mag-invite ng mga tao. Alam, ano ako po inaligtas? Talagang ang burden sa puso ko sa aking mga loved ones. Puti iba naligtas na, iba hindi pa. I'm still praying for them. Pero naligtas, marami. Ang nanay ko yung na-save. So at least, yun. Naka-boundary na ako kasi na-save na ang nanay. Kung ang mga nanay niya hindi pa na-save, pag-pray niyong mabuti. Ako sa biyaya ng Panginoon. Kasi kami, lumaki religious eh. Lumaki ng pagsimba. Sa bahay namin, prayer meeting. Dumarating yung mga elders ng church. At kami, nagluluto ng kahit papaano. Nung unang panahon, ganun eh. Ngayon, hindi ko alam kung ganun pa rin. Pero kung ito pong mga katangian ito, listen, kung ang mga katangian na yan ay wala sa inyo, why do you call yourself a Christian? I don't know, paano ka naging Christian? Dapat, konti pa nga lang yan, marami pa. Pag dinagdagan ko, baka maubos tayo eh. Pero marami pa. Okay, and number 3 and last, the process of maturity. Alam niyo po, kahit tayo panak na muli, hindi ibig sabihin petiks-petiks ng buhay. Actually, mahirap ang buhay ng Kristiyano. Kasi dati, pwede kang tambay-tambay, painom-inom, hindi na pwede. Hindi sapagkat hindi pwede, kundi sapagkat ayaw mo na. Ayaw mo na eh. Ayaw mo na tumikim ng alak. Natikman mo na yan eh. Ayaw mo na. Bakit? Si Kristo na eh. Be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Kung ikaw ay mapupuno ng Espiritu, Espiritu ng Diyos, hindi Espiritu ng alak. Kasi yung alak, walang gagawing mabuti sa iyo yan. Na una, ang buhay does not suddenly become easy for the believer. Pag ikaw ay naligtas, ang buhay hindi necessarily magiging madali. Maraming battle na mararanasan. Yan ang susubok sa iyong pananampalataya. Pero may mga changes. Ano mga changes na mangyayari? Una, kahit na mahirap ang buhay, may battle, may struggle, you have learned to fight temptation sa magitan ng panalangin, Word of God. Mapapaglabanan mo mga tukso, mga kasalanan sa buhay. Kahit na may battle, ano yan yung process ng maturity? Kahit na may battle, nadidevelop yung mga spiritual habits, pagsimba, paglilingkod sa Diyos, pagsuko ng buhay sa kalooban ng Panginoon. Yan ay napapractice mo yan. Tapos, ano pa? You begin to obey out of love, not out of duty. Yan yung, nung araw, nagsisimba ka, kasi sabi ng nanay eh, di ba, mga YP? Pero ngayon, magsisimba ka na, pag adult ka na, nagsisimba ka kasi, alam mo, dapat ka magsimba. Di ba? So, you begin to obey.
Kahit na, kaya yung process of maturity, na natututunan mong sumunod sapagkat naintindihan mo na tama na sumunod. Hindi sapagkat sabi ng tatay ay sumunod, ikay magsimba. Hindi. Naiintindihan mo dapat, ay dapat yung gano'n ang gawin ko. Now, ano ang key? Ito ang key. Progress. Sa maturity, ang key ay progress, hindi perfection. You will never be a perfect Christian. I tell you, kaya tayo mga membro, maging tiyagain ang isa't isa. Walang magiging perfect sa atin. Lahat tayo ay magkakaroon ng diferensya. Iba-iba nga lang. Di parang bahay, minsan may tumutulo dito, mamaya doon naman. Mamaya pintuan naman. Mamaya yung gripo, walang tubig. Ay para tayong ganyan, para tayo iba-iba ng diferensya. Ay magtiyagaan na lang. Bakit? Eh wala. Yan ang kakatuwa ng katawan. Ako galing sa doktor nung minsan, check up. Abay, mataas ang uric. Alam ko naman na talaga mataas ang uric at cholesterol. Yan ang naman ang problema nating tayong matatanda. Cholesterol at uric. Yan ang ating problema. Pero tinan nyo, minsan yung sugar naman, minsan yun namang ganito. Yung iba-iba eh. Pero basta pag tayo nakakilala sa Panginoon, tayo dapat ay magsikap lumago. Siyempre, tutulungan tayo ng Diyos, sa obedience, pananampalataya, etc. Pero mahalaga tayo may progreso. Alam niyo, may mga Kristiyano, ang paglago, may mga Kristiyano na phenomenal ang paglago. Yung isang buwan pa lang na Kristiyan, talagang kala mo 10 taon ang save. Talaga napaka-active, parang mainit pa ba? Mainit. May mga Kristiyano, bago lumago, ang tagal. Ang tagal ng paglago at 10 taon na hindi pa nakapag-prayer meeting. May mga ganun eh. Ay well, ako hindi ako para mag-judge. Ako para mag-pray at kasi minsan hindi ko alam eh. Baka naman talagang mabagal. Pero magkakaiba tayo. Ito, maturity is an ongoing process. Pero yung pagiging kagaya ni Kristo is a lifelong process. Tayo kasing mga born again, ang goal natin is to mature, maging kagaya ni Kristo. Si Kristo walang kasalanan. Hindi naman tayo magiging sinless. Pero ang process natin ay ito, ganito ang magiging process niyan. Sa pamamagitan, una, ng Holy Spirit, merong Holy Spirit na tutulong sa atin. Una, iko-convict ka pag ikay nagkakasala. Anak, kasalanan yan. Baguhin ang gawa. Merong Holy Spirit who will convict us of sin, who will produce the spiritual fruit. Meron tayong Holy Spirit who will empower us to obey and to grow. And alam mo yon, may Holy Spirit, yun ang ating panlaban dyan. Tayo magmamature. Ngayon, kung hindi ka born again, I tell you what, walang Holy Spirit na nananahan sa'yo. That's why hirap ka. Ang hirap namang magsimba. I tell you why. Walang Holy Spirit. Kapag nananahan sa Holy Spirit, nung magtataka ka nga, dati ayaw mo, ngayon gustong-gusto mo eh. Ano ako bago na save? Ayaw ko magsimba. Doon kayo na save? Hindi ako pwedeng absent. Paano nangyari yun? Holy Spirit. Hindi naman ako yun eh. Pero gusto ko. I'm saying may will ako. Gusto ko yun. Gusto ko yung anyway, pangalawa, kailangan mo ng Bible. Ang maturity, hindi ka magmamature na hindi ka nagbabasa ng Bible. Ay, ang mangyayari sa iyo, yung maturity mo, 30 taon bago ka mag-prayer meeting. Wala. Kailangan magbasa ka ng Bible. Kasi pag nagbasa ka ng Bible, gagamitin ng Panginoon yan. Para turuan ka ng mga bagay at itama ka. Alam mo yun, yung to correct, to rebuke, reproof, instruction in righteousness. Lahat yan, Bible. Para ituro sa iyo kung anong dapat mong malaman. Next, ang next ay trials. Alam mo, para mag-mature tayo, pagsubok. Ayaw natin ang pagsubok. Pero dyan talaga tayo lumalago sa pananampalataya. Kasi sa pagsubok, alam mo ang ating natutunan, to depend on God. Panginoon, wala akong magagawa. Tulungan mo ako. Yung aking sasakyan ay nasira nung minsan. Sabi ko, Panginoon, hindi ko alam kung anong diferensya. Wala naman ako sasakyan. Ang hirap pag wala kang sasakyan. Pag ikay sanay na may sasakyan.
Panginoon, yun, naayos naman. Matagal din, ilang araw din akong, hindi ko malaman paano ko, but dependence, lumalalim ang ating pag-depend sa Panginoon. And then, of course, prayer. Kailangan natin ng prayer para tayo lumago. Kasi sa prayer, tinuturuan tayo ng Panginoon kung ano kanyang kalooban. At huli, sa tulong ng local church. Alam nyo, salamat sa local church. Pag tayo ay may problema, may nagpe-pray. Meron tayong member sa India, pinagpe-pray natin. Meron tayong namatayan, binisita natin. Alam mo yun, kailangan natin local church para lumago. So let me conclude. Okay, itong conclusion. Ang spiritual birth ay hindi option if you want to go to heaven. Kung gusto mo po na pumunta sa langit, hindi maaaring, okay, Pastor, pwede bang sumali dyan? You cannot just join this family of God. You have to be born again. Hindi maaaring, ay maganda yung Pastor, yung langit, gusto ko yan. Pwede bang kasama ko dyan? Hindi maaari. You must be born again. Kailangan ikaw ay makasali dyan sa magitan ng iyong pasya na kay Kristo'y manampalataya at tumalikod sa kasalanan. At yan ay gawa ng Holy. Hindi mo gawa yan pagpapakabanal, pagpapanalangin, pagbabasa ng pagsimba. Hindi mo gawa ng tao ang kaligtasan. Yan ay gawa ng Holy Spirit. In other words, it's not by becoming religious that you can go to heaven. Hindi sapagkat ginawa mo 10 commandments, ginawa mo yung mga ritual, you live the best you know how. Hindi yun ang paraan. Kundi yung kalooban ng Panginoon in regards to bibigyan ka ng buhay, ikaw ay, di ba, ipapanganak na muli, ikaw ay mananampalataya, tatalikod sa kasalanan, at ang buhay na ito, buhat sa Panginoon, ay ibibigay sa iyo. Pero siyempre, you have to manampalataya kay Kristo, kasi yun ang part mo Yun, sa tulong ng Panginoon, pero yun ang part mo. Ako ay may mga kaibigan gusto ko maligtas, ay hindi ako pwedeng manampalataya para sa kanila. Sila ang mananampalataya kasi sila ang mag-a-account. And therefore, it's not the work of man, it's the work of the Holy Spirit para tayo ay maligtas. Pero tayo ay mananampalataya. So ang buhay spiritual ay hindi nagsisimula sa relihiyon. Ako'y magpapakadami ng relihiyon. Hindi. Yan ay nagsisimula sa banal na spirito na nagbibigay ng spiritual na buhay sa magitan ng spiritual na kapanganakan. So again ang tanong, ikaw ba ay pinanganak na muli na? Because alam mo po, pag kasi hindi ka pa pinanganak na muli, you cannot go to heaven. Ang langit, ang pinakamagandang lugar, alam mo po, ang pinakamagandang lugar na meron sa kahit saan ay langit. At ang langit ay hindi na pupuntahan ng sinuman, liban siya ay ipanganak na muli. You have to be born again. Pastor, gusto kong ipanganak na muli, ano aking gagawin? Tanggapin mo si Kristo, manalangin ka, talikuran mo kasalanan, manampalataya ka na si Kristo ay sapat upang ikaw ay linisin, patawarin, baguhin, bigyan ng buhay, at ikaw ay dalhin sa langit. It all depends on God. Okay? So, kailangan manampalataya. Tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand. Lahat po ay nakatungo, nakapikit. At tayo po ay mananalangin. Ngunit bago tayo magwakas, nais ko sabihin na importante kung ikaw po ay naghahangad na maligtas. Ang iyong kaluluwa, ang ating katawan ay ililibing, ngunit ang ating kaluluwa ay magpapatuloy. Kung nais mo na ang kaluluwa na yan, kung nais mo na ikaw ay makapiling ng Diyos sa kabilang buhay, kailangan kang ipanganak na muli. Paano yan nangyayari? Pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya kay Kristo. Sa tulong ng salita ng Diyos na sinasabi sa atin tayo makasalanan at walang mabuti sa atin at tayo mapapahamak. Ngunit si Kristo ay naparito sa lupa upang tubusin ang ating mga kasalanan. So magitan niyan lamang at tayo ay maliligtas. At so ngayong umaga, kung yan ang iyong panalangin, tanggapin mo si Kristo, talikuran mo kasalanan upang ikaw ay ipanganak na muli. Manalangin tayo. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, nananalangin kami na pagpalay mo po ang iyong salita na naipahayag. Tulungan mo po ang aming ilang mga bisita. Bagamat sila po, marahil ang ilan ay matagal nang dumadalo. Ipakita mo po sa bawat isa sa amin
kung kailangan namin na ipanganak na muli. Lord, we pray na ikaw po ang magbibigay sa amin ng biyaya upang matiyak na kami po ay patungo sa langit sa magitan ng iyong anak na si Kristo na siyang nagbayad para sa aming mga kasalanan. Pagpalain mo po ang ilang mga bisita namin, sa aming po mga membro. Tulungan mo po na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng lubos na katiyakan. At sa aming mga bisita, bigyan mo po sila ng pag-asa ng langit sa magitan ng iyong anak na si Jesus. Bless, Lord, our invitation this morning. And this we ask and pray in Christ's name. Abang lahat po yung nakatungo, nakapikit ngayong umaga. Kung nais mo pong lumapit, manalangin, you come. Kung nais mong maligtas, kung nais mong ipanalangin na maligtas ang iyong mga mahal sa buhay, you come. Panalangin natin. Kailangan po ang tao ay isilang na muli. Wala pong ibang paraan upang tayo maligtas liban sa sinabi ni Jesus kay Nicodemos, Nicodemos, liban ikaw ay ipanganak na muli, ay hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. At sa ating pong naririto, yun din po ang kailangan na ating makamtan. Kailangan tayong lahat ay ipanganak na muli kung ang langit ay ating makamtan in the future. And so, ngayong umaga, ating pong kausapin ng Panginoon at sabihin natin sa Kanya ating mga saloobin at tiyakin po natin sa ating sarili na ako ay pinanganak na muli. Habang lahat po yung nakatuwa, nakapikit, patuloy tayong manalangin.